So ayan, magandang araw po uli sa ating lahat. Lalo na po doon sa mga napapakiusapan ko po na i-subscribe yung aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At nako po, bago po ang lahat, nais ko pong pasalamatan pala ang isang taong mayroong mabuting kalooban, mayroong busilak ang kalooban na nagpapahiram po ng kanyang camera sa akin para makagawa po ako ng isang video. At siya na rin po yung nag-i-edit. Grabe ang sipag po niya. Bukod po dyan, siya na nga po yung nag-i-edit, siya na rin po yung gumagawa ng graphics doon sa aking video. At siya po lahat-lahat. Maliban dito sa paggawa ng video ito, siya na po ang talagang nag-iisip nun para mabuo po yung aking video. Kaya maraming pong salamat kay Joseph Lopez Lakyao. Ayan, palakpakan naman natin siya dyan. At bago nga po pala magsimula tayo sa ating pang-apat na topic. So, ang bilis ng panahon, ano? Nasa pang-apat na topic na tayo ngayon. Pero, hindi pa tayo muna magsisimula dyan kasi meron po akong mahalagang announcement sa inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga masisipag pong mag-subscribe. Meron po akong mahalagang announcement po sa inyo at siguro good news na rin po ito para sa inyo. Kasi, dati po kasi ay sumubok po akong magkaroon ng online business at ang mga paninda ko po doon ay mga damit pang babae. So, lahat po ng mga paninda ko doon ay damit pang babae. Kaya lang po, dahil nga sumubok lang ako, so bago po dumating yung COVID-19, bago siya dumating, ay tinigil ko na po yung pag-online business ko dahil sa dalawang kadahilanan. So, hindi ko na po sasabihin sa inyo syempre kung ano yung dalawang kadahilanan na yon, kung bakit ko tinigil yung aking online business. Pero yung aking pong mga paninda po doon na pang babae, pang sexy yun eh, talagang yung pong mga natira, dahil marami pa po siya, ay irarapol ko po yun. So, irarapol ko po siya. Tapos, sa lahat po ng mga mag-subscribe po ng aking YouTube channel, lahat po doon ay pwedeng sumali sa parapol ko pong ito. Pero meron po akong ipapagawa sa inyo syempre at madali lang naman po yun ang aking ipapagawa sa inyo. So, ang gagawin nyo lang po ay i-share, i-likes, tapos i-subscribe yung aking YouTube channel. Pagkatapos nyo pong i-subscribe, i-screenshot nyo po yun at i-PM nyo po sa akin, i-send nyo po sa akin, and then, ang inyong mga pangalan ay i-send nyo po sa akin, cellphone number, i-send nyo po yun sa akin, para yung pangalan nyo po ang aking irarapol at bubunutin. So, magkaroon po tayo ng siguro 2 beses sa isang buwan na parapol. Kaya, yun lang po yung simpleng gagawin nyo, like, share, mag-subscribe, tapos i-screenshot nyo po, tapos ipadala nyo po i-send nyo po sa akin, i-PM nyo po sa akin. Ulitin ko po yung pangalan nyo, yung complete name, cellphone number. So, paalala ko lang po, bawal po dito yung dayaan, syempre. Ayan, paano ba pwede makapandaya dito? Ang kailangan po kasi, kunyari, merong 100 na pangalan na nagsisend sa akin, tapos yung subscriber ko doon ay wala pang 100. So, parang merong dayaan ang nagaganap doon. Kasi, alam ko naman kung ilan pa lang yung subscriber ko sa ngayon. For example, ang subscriber ko ngayon ay nasa 52. Ayan, 52 subscriber. Tapos, ang mga nagsisend sa akin ng mga names ay 100. So, dapat po ay magiging 152 na po yun na subscriber. So, kaya malalaman ko po kung mayroon pong nandadaya sa pagsisend po ng kanilang mga pangalan para masabi lang na diba, yung kasama sila sa raffle na gagawin natin. So, ulitin ko po ay bawal po tayo mandaya dito.
Yan, maging totoo lang po tayo. So, napakasimple lang naman po yung inyong mga gagawin. Wala kayong gagastusin. At maliban po dyan sa, kung halimbawa kayo po yung mabunot ang inyong mga pangalan, ay mapalad na kayo dahil kayo po ang nabubunot. Maliban pa po dyan, doon pa lang po sa video na pinapanood nyo po kung talagang iintindihin po nating maigi yung nilalaman ng message ko doon sa video. Doon pa lang ay panalong-panalo ka na doon sa matututunan nyo po doon sa mensahe na ginagawa ko pong mga video. Kung talagang siseryosohin po natin yung pakikinig or panunood at sinasapuso po natin yung mga pinag-uusapan doon. So doon pa lang, sa mga natutunan mo doon, panalong-panalo ka na. Tapos kung mabunot pa yung pangalan mo, doon sa rapa-rapol po natin, mapalad na mapalad ka na doon. So ngayon po ay magsimula na po tayo doon sa ating pang-apat na topic. At ang ating pong pang-apat na topic ay patungkol po doon sa COVID-19. Si COVID-19 na pinagkakaguluhan ng halos ng buong mundo hanggang sa ngayon, di ba? So alam natin na ang COVID-19 ay isang uri ng virus. Sa lahat po ng taong madadapuan nito o magkakaroon nito, ay magkakaroon po ng karamdaman. At ang mga sintomas po ng karamdamang ito ay unang-una pagkakaroon po ng lagnat, ubo, mahirap na paghinga, yung hinahabol na paghinga at iba pa. So yun yung ilang mga sintomas kung ikaw po ay nahawahan na nagkaroon na ng COVID-19. At in short po, kapag nagkaroon ka nga ng ganitong uri ng karamdaman na ito yung klase ng karamdaman na talagang pag dinapuan ka nito ay mamamatay ka kapag dinadupuan. At mapalad naman yung talagang nakuha pa sa gamutan. Kaya patuloy lang po natin ipanalangin yung mga kababayan po natin na hanggang ngayon po ay nasa proseso pa ng pagpapagaling or paggamot. At sana po, kung lulobin ni Lord ay gumaling po silang lahat. Ayun na nga po, yung ating topic ngayon ay patungkol po sa COVID. Ang unang pong tanong dito ay, nasa Bible ba ang COVID-19? So, yan yung unang tanong po natin. Kasi nga, di ba kagaya nga ng nabanggit ko po dati, lahat ng topic natin kung pag-uusapan dito ay kukunin natin lahat sa Bible na kung saan po ay mayroon siyang kaugnayan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating paligid. Kaya ang tanong ko po, ulitin ko po yung tanong ay, nasa Bible ba ang COVID-19? So para malaman po natin ang sagot, basahin po natin ang Bible. So basahin natin ang Bible sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang 22, tapos verse 27 to 28, verse 35, verse 45 hanggang 47, and verse 58 to 61. So dito natin malalaman yung sagot. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po akong basahin, syempre, para pare-parehas natin malaman kung ano yung sinasabi po dito sa mga verses na ito na ating pong binabasa. Sabi dito, verse 15. Verse 15 muna tayo hanggang 22. Sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Susumpain niya ang inyong mga tanim at ang mga inihahanda ninyong pagkain. Hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin niya kayo sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, mamamagana ang katawan, matinding init, tagtuyot, agihap, at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan na mga ito hanggang hindi kayo malipol.
Sa verse 27 and 28, sabi po dito, pahihirapan kayo sa pamagitan ng bukol gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egyptyo. Tadtarin niya kayo ng pigsa, buni, galis na hindi mapapagaling. Masisiraan kayo ng isip, mabubulag kayo at malilito. Sa verse 35, sabi dito, pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol, sa tuhod at binti. Ito'y hindi ninyo mapapagaling, bagkus ay kakalat mula ulo hanggang paa. Verse 45 to 47, kapag hindi niyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Sa gayon, ito'y magiging aral sa inyo at sa inyong magiging lahi. Hindi ninyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Sa verse 58 to 61, kapag hindi ninyo sinunod ang mga utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginagalang si Yahweh, kayo at ang inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan na walang katapusan. Ipararanas niya sa inyo ang kinakatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Egyptyo, hindi ito maalis sa inyo. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi natatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. Kung inyo pong napapansin sa mga talatang ati pong binasa kanina, binanggit po dito ang iba't ibang uri ng karamdaman at iba pang katawagan ng karamdamang ito ay tinatawag ng Diyos na sumpa, salot na ipinadala po niya sa bansang Egyptyo. Ang tanong po natin kanina ay nasa Bible ba ang COVID-19? Ang sagot ko po ay opo. Ang sagot ko ay yes. Bakit? So basahin po natin uli yung Deuteronomy chapter 28 verse 61. At sabi po kasi nakalagay po doon, at padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi natatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo ay malipol or mapuksa. So pag sinabing hindi natatala, hindi nare-record. Itong COVID-19, hindi pa siya nabanggit, hindi pa siya na-mention, hindi pa siya napangalanan, ayan, nasakit. Hindi siya nakasama doon sa mga nabanggit po doon sa mga unang talata na mga karamdaman. Kumbaga, itong COVID-19 ay nung hindi pa siya dumating dito sa ating bansa or sa mga bansang naunang nagkaroon ng COVID-19 ay meron na po siyang kaugnayan doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 61. Hindi man nakasama o na-mention yung kanyang pangalan na karamdaman or COVID-19, hindi na-mention doon sa mga naunang talata, pero kasama po siya doon sa verse 61 na mga karamdamang hindi pa natala, hindi pa na-record. Kaya yung COVID-19 at yung mga iba pang mga sakit na nauna pa sa COVID-19, halimbawa po, kung naalala natin yung tulad ng sakit na SARS, or yung foot and mouth disease, or yung influenza ba yun? Diba? Yun yung mga unang sakit bago dumating itong si COVID-19. Yun yung mga karamdaman na yan na hindi pa na-record, hindi natala sa aklat ng kautusan. Kaya, ang uulitin ko po, hindi man siya na-mention na ang sakit na or karamdaman na COVID-19, pero may kaugnayan na po siya doon sa Deuteronomy 28 verse 61. Kaya ang tanong po natin kanina unang-una, sagot ko ay yes, nasa Bible na po ang COVID-19. Pangalawa po nating tanong, sino ang may pangana or nagpadala ng COVID-19? Sino nagpadala ng ganitong uri ng karamdaman na ito? Siyempre, malinaw naman na sa ating binasa kanina na ang Diyos po ang nagpadala. Ang Diyos ang magpadala, ang Diyos ang nagpapadala. Kaya kung ang Diyos po ang nagpadala ng ganitong karamdaman, ibig sabihin, wala tayong dapat palang sisihin na ibang tao sa pagkakaroon po ng COVID-19. Or hindi natin pwedeng sisihin ang China dahil nga sa kanila nanggagaling yung COVID-19. At walang kahit sino man ang maaaring sisihin. Siguro kung may mga tao man na or ibang bansa na sinisisi ang China dahil sa pagkakaroon ng COVID-19, siguro yan yung mga taong or mga bansa na hindi alam ang Bible or walang
alam patungkol sa nilalaman ng Bible. Kaya nga po, isa po ito sa mahalagang kailangan po nating itapik para sa ganun po at sa ganitong paraan ay magkaroon man lang ang tao na kahit kaunting ideya or kaunting alam, lalo na sa mga taong hindi pa kahit kailan nakapagbabasa ng Bible sa buong buhay nila. Kaya uulitin ko po, hindi China at ibang tao ang sisihin sa pagkakaroon ng COVID-19 or ng karamdamang ito. Nagamit lang sila ng Diyos. Itong salitang nagamit ay hindi po yan madaling tanggapin. Dahil alam natin na hindi rin po ito ikinatutuwa ng mga taga-China na magkaroon sila ng ganitong uri ng karamdaman. At isang masakit at malaking dagok din po ito sa kanila kasi syempre namatayan din sila, di ba? Namatayan din sila ng kapwa nila Chinese sa pagkakaroon po ng ganitong uri ng karamdaman. Ang mga Chinese naman dito sa ating bansa ay talaga namang todo iniiwasan ng mga Pinoy dahil syempre alam naman natin yung mga mindset ng Pinoy na kapag nakakita ng Chinese ay lahat na ay may COVID. Di ba? Pag nakakita ka ng Chinese dito sa Pilipinas, para ang mindset natin, ang mindset ng Pilipino, lahat na ng Chinese ay mayroong COVID. Kaya todo iwas ang mga Pinoy sa mga Chinese. Kaya nakakalungkot naman isipin na ganun ang pananaw ng mga Pinoy sa mga Chinese dito sa Pilipinas. Alam naman natin na wala naman silang kinalaman dito sa pagkakaroon ng COVID-19. So wala silang ideya na magamit sila ng Diyos sa pagkakaroon ng COVID-19 at wala din naman silang malay sa plano ng Diyos kung bakit ipinadala ito ng Panginoon. Mabuti naman sana kung talagang bago dumating tong COVID-19 na to, kinutsaba muna sila ng Diyos, di ba? Kinutsaba muna sila ng Panginoon, kinonsulta muna sila ng Panginoon na sinabihan na, oy, kayong mga taga China, kayong mga Chinese, humanda kayo. Kasi sa inyo ko pagbumulain ang karamdaman na ipapadala ko. Sa inyo ko pagmumulain ang COVID-19. Di ba wala namang ganong kutsabahan, wala namang ganong usapan sila ng Panginoon at ng mga taga-China, di ba? Kaya nga po, hindi natin sila dapat na sisihin sa ganon. Kasi katulad nga po ng binanggit ko kanina na hindi rin madali ang salitang magamit ka or gagamitin ka. Kahit naman siguro tayo, 'di ba? Example na lang tayo, kunyari may best friend tayo. Tapos ginamit tayo ng ating best friend o best friend. Ayun, ginamit kanila sa sarili nilang kapakanan, ginagamit kanila sa sarili nilang interes at layunin. Tapos bandang huli ay nalaman mo na ginamit ka pala ng best friend mo. Ano yung pakiramdam mo? Ano yung reaksyon mo nung malaman mo na ginamit ka ng best friend mo? 'Di ba? Masakit 'yon. At hindi mo yung basta-bastang matanggap, mapatawad yung best friend mo sa ginawa niyang paggamit sa iyo, paggamit ng pangalan mo. 'Di ba? Kumbaga kung titingnan po natin ay baring ito rin yung naramdaman ng mga taga-China na magamit sila ng Diyos dahil sila yung unang nagkaroon ng COVID-19. Paano kung sa atin po pinagmumula ng Diyos yung COVID-19? Siguro hindi rin po madali para sa atin yung sisihin tayo ng mga maraming tao at sisihin tayo ng ibang mga bansa, di po ba? Kaya dapat hindi po tayo ganon. Yung bang mahilig manisi, yun. Mahilig manisi ng iba, lalo na kapag yung taong sinisisi mo, yung mga taong ayaw na ayaw mo. Diba? Kasi marami mga Pinoy ang ayaw sa mga Chinese, di ba? Lalo na dito sa ating bansa. Kasi, di ba, ang mga Chinese dito, sila yung parang umuunlad ang buhay kaysa mga Pinoy. Di ba? Kaya yung mindset ng Pinoy, parang hindi sila natutuwa na mayroon silang mga kakumpetensya, kumbaga dito sa
ating bansa, lalo na pagdating sa mga business yung pinag-uusapan. Kasi talaga naman kung ikukumpara yung mga Chinese sa mga Pilipino, mas maunlad ang mga Chinese sa mga Pilipino. Kaya maraming mga Pilipinong galit sa mga Chinese, 'di ba? Kaya itong pagkakaroon po ng COVID-19 ay marami ding Pilipino ang talagang galit sa mga Chinese. Iniisip na lahat na ng mga Chinese dito sa Pilipinas ay mayroon ng sakit na COVID-19. Diba? Kaya nga sabi ko, wag naman tayong ganon. Diba? Kaya ulitin ko po, walang dapat nasisihin ng sino man or ang bansang China sa pagkakaroon po natin ng COVID-19. Buti pa pumunta na lang tayo doon sa pangatlo nating katanungan. Ano yung pangatlo nating katanungan? Bakit pinadala ng Diyos ang karamdamang ito? Bakit pinadala ng Diyos ang ganitong klaseng karamdaman or ang COVID-19? Balikan nating basahin yung mga verse na binasa natin kanina para maintindihan natin, para malaman natin kung ano ang sagot dito sa ating mga pangatlong katanungan. Sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ano daw yung sabi ni Lord dito sa verse na ito? Kung hindi ninyo diringgin, kapag hindi ninyo susundin ang kanyang mga utos at tuntunin, ipapadala sa inyo ang mga sumpang ito. So, ano yung sumpang yan? Ayun na nga po yung binanggit kanina. Yung mga sumpa na ito, yun yung mga iba't ibang uri ng karamdaman na ipapadala ng Diyos sa bansa. Kapag hindi ninyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. So, ano ang sabi? Sabi, kapag hindi ninyo dininig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito. So, yan yung pangalawang ulit po yan na sinabi po dito sa verse na ito. Sa pangatlong ulit, sabi niya dito sa Deuteronomy 28 verse 47, hindi ninyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. At pang-apat po sa chapter 28 verse 58. Sabi niya, kapag hindi ninyo sinunod ang kanyang mga utos sa aklat na ito at hindi ninyo ginagalang si Yahweh. So pansinin po nating maigi yung mga salitang kung hindi, kapag hindi. Napakahalaga po ng mga word na yan. Sa totoo lang po. Ayan po yung tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali, yan po yung tinatawag na conjunction. Ginagamit po yan para mabuo ang isang pangungusap. So, hindi mabubuo ang isang pangungusap kung wala po yung kung, kapag, at, yan, yung mga ganyang, mga ano na yan, yung mga word na yan. Napakahalaga po yan. Lalo na sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, napakahalaga po yung mga salitang kung, kapag, kasi mayroong mahalagang gustong sabihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mensahe. Kaya mababasa natin dito, paulit-ulit, kung hindi, kapag hindi. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng Diyos? Kung hindi, kapag hindi. Kapag hindi nyo dininig, kapag hindi nyo sinunod ang aking mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang sumpang ito. Ipapadala sa inyo ang iba't ibang karamdaman na ito. Ano yung pangatlo nating tanong natin kanina, bakit ipinapadala ng Diyos ang COVID-19 or ang karamdamang ito? So, ayun po yung mga sagot na binasa natin kanina sa mga verse. Ito yung mga dahilan kung bakit pinapadala ng Panginoon yung iba't ibang karamdamang ito or ng COVID-19 na ito. Kaya kung napapansin po natin dito, paulit-ulit at katakot-takot na habilin, paalaala at babala ang ginagawa ng Panginoon sa bansang Israel para huwag lang sumablay sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Paulit-ulit pinapaalala ng Diyos sa kanila para huwag silang makalimot, para huwag silang sumablay sa pagsunod sa utos ng Panginoon, pero sumablay pa rin. So, sumimplang pa rin pagdating po sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya marami pong dito, marami pong mga
sumablay ng mga bansa pagdating po sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya hindi katakataka na bakit ipinadala ng Panginoon itong karamdaman na ito, itong COVID-19 na ito. So hindi na natin dapat pagtakhan, lalo na sa atin na nakapagbasa ng Bible, nakakaalam ng sinasabi ng Bible dito sa talatang ito. Hindi na tayo magtataka kung bakit pinapadala ng Panginoon itong COVID-19 at halos sa buong mundo. Bakit kaya halos sa buong mundo? Dahil sa totoo lang naman talaga, may mga bansa na dati po ay kumikilala sa kautusan ng Panginoon, sumusunod sa kautusan ng Diyos. At lalo na kung ang isang pangulo ng isang bansa ay may alam patungkol sa kautusan ng Panginoon, alam ng presidente, alam ng pangulo yung patungkol sa kautusan ng Diyos. May mga bansa tayong kilala natin, alam natin na dati ay may mga naging pangulo, naging presidente ng bansa na mayroong takot sa Diyos. Alam ang kautusan ng Diyos. Alam ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Kaya pinagpapala talaga yung bansang iyon. Kaya nga lang, pagkalipas ng mga panahon at pagkalipas ng iba na namang henerasyon, ay iba na naman ang nagiging pangulo, iba na naman ang nagiging presidente, at ang namasaklap po, yung mga pumalit na presidente o pangulo ay wala nang alam patungkol sa kautusan ng Diyos. Ano ang mangyayari sa isang bansang walang alam pagdating sa kautusan ng Panginoon? Siyempre, yung mga mamamayan ng nasabing bansa ay balik na naman sa dating pamumuhay. Namumuhay na naman sa kasalanan, namumuhay na naman sa kasamaan. Kaya ayan po yung mga nangyayari sa mga bansa po na dati ay may mga naging pangulo, naging pinuno na may alam sa kautusan, sinusunod ang kautusan ng Panginoon, tapos pag napapalitan na walang alam tungkol sa kautusan, so namumuhay na naman sa kasalanan yung mga tao. Alam natin na mayroong ganong bansa. Mayroon din po namang mga bansa na nakakalimot na sa utos ng Panginoon at tuntunin ng Diyos. Diba? Kasama na yung bansa natin na tinataguri ang bansang Kristiyano, Christian country. Diba? So pag sinabi natin Christian country, ano yung unang-unang pumasok sa isip natin, sa utak natin? Diba? Pag sinabing Christian, talagang makadiyos yan. Makadiyos yung mga tao na ninirahan dito sa bansang Pilipinas. Alam yung kautusan ng Diyos. Diba? Kaya nakakalimot sa pagsunod sa utos ng Panginoon at mga tuntunin ng Panginoon. May mga bansa din naman na hindi interesado na makinig ng salita ng Diyos. No? May mga mga bansa na hindi interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. May mga bansa din naman na pasok-labas sa loob ng simbahan, pero hindi rin naman bukal sa kanilang mga kalooban yung kanila pong pagpasok labas sa loob ng simbahan. May mga bansa rin naman at may mga naglilingkod diyan sa bansa na yan na naglilingkod sa loob at labas ng simbahan, pero nawawala naman yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. So wala nang galak sa kanilang puso na ginagawa yung kanilang mga paglilingkod sa Panginoon. So may mga pumapasok din naman sa simbahan tuwing may mga mabibigat lang na pagsubok at problema sa kanilang mga buhay, di ba? At may mga pumapasok din sa simbahan kapag may mga okasyon lang, kunyari birthday niya. Tapos kapag siya po ay ninong at ninang sa kasal, ninong sa binyag ng bata, doon lang siya makakapasok ng simbahan, 'di ba? Kapag may kasal lang, dahil abay siya or ninong siya nung kasal, kaya siya nakakapasok ng simbahan. Pero kung wala yun, hindi niya maalalang pumasok sa simbahan, hindi niya maalalang magsimba, di ba? Ayan yung mga nakakalimutan ng maraming tao, kahit saang bansa po yan. Pag yan ang pinag-uusapan, yan yung isyong pag-uusapan natin, marami talaga mga tao na hindi na nakakapasok po ng simbahan. Ang masakla pa po dito, may mga tao din po na nakakapasok lang ng simbahan kapag mayroong patay sa kanilang pamilya or may patay sa kanilang membro ng pamilya. Kasi syempre, kung idadaan doon sa simbahan yung patay, natural, nandun yung mga kamag-anak.
nandoon tayo. Ang yun nga ang masaklap kung kailan may patay, doon lang tayo nakakapasok ng simbahan. Nangyayari po yan. Kaya nakakapagtaka po ba na pinapadala ng Panginoon itong karamdaman na ito or itong sakit na COVID-19 na ito? Kumbaga, hindi na siya kataka-taka na bakit ipinapadala ng Panginoon. Kasi malinaw naman yung mga verse na binasa po natin kanina na kung hindi ninyo didinggin ang aking tinig, kapag hindi ninyo susundin ang aking mga utos at mga tuntunin, ipapadala ko sa inyo ang mga sumpang ito, ang mga karamdamang ito, na naka-record at mga hindi naka-record pa sa aklat ng kautusan. So malinaw po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na binasa po natin kanina. Bigyan po natin ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos para ma-remind tayong uli kung ano yung mga utos at mga tuntunin ng Diyos sa kanyang banal na salita, at dapat nating pakinggan at sundin kung ano po yung sinasabi po doon sa kanyang mga salita. Kaya nga po, basa-basa na lang tayo kapag tayo ay may time, o hindi lang. Talagang bigyan natin ng time yung pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Pag-ising man lang sa umaga or bago matulog, makapagbasa man lang tayo ng kahit isang chapter sa Bible. Diba? Kahit paano ay ma-remind tayo uli doon sa mga utos at mga tuntunin ng Panginoon na pinapagawa po niya sa atin. At yan po yung dahilan kung bakit nga tayo pinapadalahan ng Diyos ng ganitong karamdaman. Pang-apat po natin na tanong, ano ba ang layunin ng Diyos sa pagpapadala po niya ng COVID-19? Or ano ang layunin niya kung bakit pinapadala po sa bansa or sa atin ang COVID-19 or ng karamdamang ito? Basahin po natin doon sa Deuteronomy 28 verse 46. Nandun po yung sagot, pero simulan po natin basahin sa verse 45. Kapag hindi ninyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Verse 46, sa gayon, ito'y magiging aral sa inyo at sa inyong magiging lahi. Ayan yung layunin ng Panginoon. Bakit niya to pinadala tong COVID-19 or ang karamdamang ito? Para ano daw? Sabi, para magiging aral sa inyo. Tama, diba? Kasi yung pagkakaroon po natin ngayon ng COVID-19, ang daming aral ang dinadala po nito sa buhay po natin, sa buhay ng tao. Kung marunong lang po tayong tumingin sa mga positive side sa pagkakaroon po natin ng COVID-19, ang daming aral na mapupulot po natin doon. Ang dami po nating natututunan. So, hindi lang tayo ang makakakuha ng aral sa pagpapadala ng Diyos ng karamdamang ito, kundi ang sabi po dito, pati sa magiging lahi nyo. Tama din, di ba? Kasi kung ikaw ay natuto na sa buhay ngayon, natuto na sa isang sitwasyon, natuto na ang maraming bagay dahil sa pagkakaroon ng karamdaman na ito o COVID-19 na ito, ikaw ba hindi mo ma-share sa inyong mga anak? Hindi mo ba ma-share sa iyong mga apo? Yung mga aral na natutunan mo sa buhay, yung aral na natutunan mo sa mga pangyayari, i-share natin to, syempre, dahil inihahanda din natin sila sa mga darating pang mga panahon, darating pa ng mga dilubyo, at mga darating pa ng mga pagsubok po sa buhay natin. So, natural na po sa atin yun na ma-share. Kaya tama po si Lord na para magiging aral natin at magiging aral ng ating mga salit-saling lahi. Yan po yung layunin ng Diyos kung bakit po niya ipinapadala po itong mga karamdamang ito. So, dito na tayo sa panglimang katanungan at huling katanungan. Ano ang magiging tugon mo sa pagpapadala ng Diyos sa COVID-19 na ito? Ano ang magiging tugon ng tao sa pagpapadala ng Diyos ng karamdamang ito? May inaantay ang Diyos na tugon mula sa atin sa pagpapadala po niya ng karamdamang ito. So, ano yung magiging tugon natin? So, mababasa po natin yan sa Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 13 to 15. So, babasahin po natin.
Yung sinasabi po dito sa talatang ito. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. O yung binanggit ko po kanina ng mga salot na tinutukoy dito ay yung mga salot ng mga karamdaman. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. So yun ang linaw ng sinasabi po ng Panginoon po dito, kung ano po yung magiging tugon natin, magiging tugon ng tao. So, pagpapadala ng Panginoon dito ng karamdamang ito or ng COVID-19 na ito. So ano ang sabi po daw dyan? Manumbalik tayo sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba. Manalangin, sabi, hanapin ang Diyos at talikdan ang anumang kasamaan. Alam niyo po kung mabilis lang sana tumugon ang tao sa panawagan ng Diyos. Mabilis tumugon ang tao sa panawagan ng ating Pangulo. Mabilis ang tao tumugon sa panawagan ng ating gobyerno. Tapos na sana ang COVID-19. Kaso nakita naman natin kung paano kung gaano po katigas ang ulo ng maraming Pinoy, ng maraming Pilipino, ang lalakas ng loob nila na makipag-away sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan na frontliners. Diba, makita po natin doon, napapanood natin kung gaano sila katatapang na makipag-away doon sa ating mga frontliners. At ang nakakamasaklap pa po ay mahigpit lang ang pinagbibilinan na walang lalabas, mag-stay lang sa loob ng bahay at mag-stay lang sa ganitong araw, sa ganitong oras. Ina-announce na po kung anong araw at anong oras lalabas, pero may lumalabag pa rin. Di po ba? Kitan po natin yung kung gaano katigas ang mga ulo ng mararaming Pilipino. Sabi ko nga po kanina, kung tumugon lang tayo agad, marunong lang tayong tumugon agad, tapos na sana ang COVID-19, hindi na sana tatagal lang ganito yung ating lockdown, hindi na sana dadami pa yung mga namatay, hindi na sana dadami pa yung mga nahahawahan ng COVID-19. Di ba dahil nga po sa katigasan ng ulo. Sa totoo lang po, ang number one talaga na nakakamatay sa tao ay yung pagiging matigas ang ulo. Ayaw po sumunod. Kasahali po na COVID-19 lang sana yung malaking problema na kinakaharap po ng ating bansa, nadagdagan patuloy ng mas marami pang problema. So, patong-patong patuloy yung problema, di ba? Dahil nga po yun sa pagsuway at pagkatigasan ng mga ulo. Sa halip na magpakumbaba, sa halip na manalangin, sa halip na hanapin ang Diyos, matutong magsiyasat, magsaliksik sa ating mga sariling buhay, kung ano yung kasalanan na nagawa mo, kung ano yung kasamaan na nagawa mo, kung ano yung kasalanan na naisip mo, kasalanan na nagawa, naisip at nasabi. Matuto lang tayong magmuni-muni, matuto lang tayong magsisiyasa sa ating mga sarili kung anong mga kasalanan na nagawa natin. Ay magawa po natin na mabilis tumugon sa unang-una sa panawagan ng Diyos. Nakakalungkot lang makita at nakakalungkot lang na marinig yung mga ginagawa ng iba, sinasabi ng iba na sila pa yung yung nangyari po inaaway nila yung ating Pangulo, inaaway nila yung ating gobyerno. Kaya sila yung mga nagrarally dito, nagrarally doon, nagpuprotesta dito, nagpuprotesta doon. Sa ganung paraan po, pinapakita nila na ayaw nilang sumunod doon sa panawagan po ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Kaya sabi ko nga po kanina, nasa halip po mapabilis matapos yung ating matapos yung COVID-19, ang ating quarantine, yung lockdown, wala na, tapos na sana, diba? Kaso, ayun na nga po, ang problema ng marami, hindi nga po marunong sumunod sa panawagan. At lalong-lalo na sa panawagan ng Diyos. Kasi ito lang naman yung inaantay ng Diyos sa atin. Inaantay ng Diyos mula sa mga tao. Ang ano yung inaantay lang ng Diyos na tugon ng tao.
Yun magpakumbaba sa Diyos, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, hanapin ang Diyos. Bakit yung sinabi niya hanapin? Bakit? Nawawala ba ang Diyos? Hindi nawawala ang Diyos. Kaya nga lang, sabi po kasi doon sa Isaiah 59 verse 2, na ang sala mo ang naging dahilan ng paglayo ng Diyos sa'yo. So, dahil doon sa kasalanan, lumalayo ang Diyos sa'yo. Nawawala, di ba? Pag lumalayo ang Diyos sa'yo, nawala na ang Diyos sa'yo. Dahil wala na ang Diyos sa'yo, kailangan mo hanapin uli ang Panginoon. So, mahanap mo lang ang Panginoon kung marunong tayong magpakumbaba at marunong tayong manalangin. Matatagpuan lang natin ang Diyos sa isang, sabi nga po nila, isang dangkal na panalangin. Ang agwat natin sa Diyos ay isang dangkal lang kapag tayo po ay marunong manalangin. So, ibig sabihin, malapit lang ang Panginoon. Lalo na kung tinatawagan natin siya, nananalangin tayo sa Kanya. Ayan po yung dapat nating gawin at magiging tugon doon sa panawagan ng Panginoon sa atin. At maging tugon natin doon sa pagpapadala po niya ng COVID-19. Sana po ay natuto tayong muli doon sa ating topic na pinag-uusapan po. Tatandaan po natin yung mga 5 katanungan po doon ating pong tinatalakay, dinidiscuss dahil po dito po sa COVID-19 na ito, kung bakit pinadala ng Diyos, sino ang nagpadala ng karamdamang ito, yung COVID-19 ba ay nasa Bible, di ba? So, sana marami tayong natututunan dito sa ating pang-apat na topic na ating pong pinag-uusapan. At yan po, dito po nagtatapos yung pang-apat po nating topic at abangan po natin yung susunod nating topic, yung ating pang-5 topic. So, bago po ako magbabay sa inyo, ay nais ko munang iiwan sa inyo ang talatang ito sa Panaghoy chapter 3, verse 23 to 40. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Hindi maikakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. Walang anumang bagay na mangyari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kung tayo'y pinarurusahan dahil sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. So ayan, huwag niyo po ulit kalimutan i-like, i-share at i-subscribe yung ating YouTube channel at muli po pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mabuhay po tayong lahat. God bless po.